Lauren, congratulations! Ikaw na ang bagong kaiinisan ng Afternoon Prime. Ready ka na ba? Yes po, I'm ready. And actually, na-excite po ako. Kasi syempre po as an actress, parang it's my goal din naman po na mabigyan ko po ng justice, mabigyan ko po ng life yung character ko. And since yung character po ni Libby is siya yung magiging hadlang sa love team nila Sofia dito sa Prinsesa ng City Gem, talagang nakaka-excite. And talagang, I think naman po maraming maiinis. And yun naman po yung goal ko. Nag-audition ka ba sa role? Yes po, actually, funny story po. Meron po kasi akong naunang commitment that day for rehearsal po sa Pulang Araw since vaudeville dancer po ako Okay, doon. one of them. Yes, tapos habang nasa audition po ako, tinawagan ako ng handler ko, need ko na pumunta sa rehearsal. So, wala po akong choice kung hindi pumunta. Then after po ng rehearsal, medyo nalulungkot na ako kasi sayang yung role. But then, tinawagan pa ako ulit na pwede pa po akong humabol. So talagang pagkasakay ko ng taxi, tinakbo ko talaga yung GMA. And then, ayun, luckily nakuha ko po yung character. For this role? Yes. So doon sa Pulang Araw, na-tape na yon as one of the vaudeville. Yes po. Kasama si na Zephanie nung Yes po. few episodes. Yes. Ah, I see. I feeling ko meant to be talaga for you. Opo, buti na lang po. Actually, nung nasa audition, hingal-hingal pa akong pumasok kasi talagang tinakbo ko, nag-stairs na ako kasi yung elevator, medyo maraming tao. Yeah. So talagang Grabe. thankful ako na nakuha ko yung role. And look at you now, di ba? Alam mo, may mga afternoon primes talaga na diyan talaga nagkakaroon parang process ng diyan talaga nag-glow yung mga dream mo ba talaga maging kontrabida? Yes, opo. Talagang ever since po, nung bata po kasi ako, aminin ko naman po, medyo ma-attitude tayo ng bata. So, parang habang tumanda naman po, syempre, naging mabait na ako. But, it's always been my goal na maging kontrabida kasi ever since sila Miss Glyza de Castro, talagang idol ko po siya and sabi ko gusto kong maging katulad niya. And I'm happy na ngayon po, same network pa, and isa na ako sa magiging kontrabida. Yes, di ba? We've seen the AVP and the full trailer. Grabe din talaga. Parang, Opo. this is parang one of the highlights of your career, di ba? Kasi nag-sparkle you ka, pero kumbaga supporting. Opo. Wow. Doon naman po sa experience na yun, syempre, I know naman po being a first-timer is really not an excuse pagdating sa work. But at first, medyo nahirapan po ako kasi sobrang bigat din ng character ko. Ang daming Exactly. layers, ang dami pong nangyayari, ganyan. But I'm thankful po sa mga co-actors ko kasi talagang tinulungan po nila ako, especially kila Direk na naging patient, and sa Sparkle Workshop na talagang ginabayan po ako throughout sa taping. Tapos yung mga kasama mo, hindi basta-basta. Sina Yes po. Mr. Dominic, Miss Beauty. Yes. How was it working with them? Actually po, nung first scene namin, medyo nanginginig ako sa kaba kasi syempre po, parang pinapanood ko lang po sila sa TV. And isa din po sa mga supporters nila. And I can't believe na makaka-work ko po sila. But habang tumatagal po yung taping, talagang sobrang grateful din po kila Miss Beauty, kila Sir Dom. Silang pong dalawa actually, talagang palagi po nila akong binibigyan ng advices kapag meron pong heavy scenes, ganyan, nandun po sila to guide me and sobrang patient po nila with me. Talagang yung mga advice nila na binibigay sa akin, I know na babaunin ko siya hanggang sa tumagal ko. Ito may mga nagtataka bakit King yung apelido mo. Are you related with Bianca King? No po. Actually, parang Kasi medyo sa hawig dad- mo rin eh. sa dad side ko lang. Nakuha ko lang po sa dad side ko. I Pero see. totoo yung King na apelido. Hindi Ayun. lang related. I've heard kumakanta ka rin, di ba? Yes. Ayan, kamusta naman yung singing journey mo? Ayun naman po. Before po, medyo hindi ako comfortable kumanta kasi hindi ko po masyadong bet yung voice ko. But nung nagkaroon po ng Sparkle Workshop, sa singing workshop, ganyan, talagang na-realize ko na nakakakanta naman po pala ako and I'm grateful kasi tinulungan po nila akong i-develop pa yung voice ko. And ngayon, na-enjoy ko na. So what do you prefer? Makilala ka bilang singer or actress? Sa ngayon po, gusto ko po munang i-build yung name ko as an actress. Kasi parang, I believe, mas gusto ko pong mag-focus doon at first. Pero syempre, ayoko naman pong tanggihan kahit anong opportunities. Kahit dancing, acting, singing, okay lang naman po ako sa akin. Sino yung mga nilulook up mo bukod kay Glyza?
Si Miss Beauty po. Kasi po, Tapos yun nakakasama mo sa eksena. Yes, opo, kasi ever since po talaga, pinapanood ko na po yung naging projects na before, yung mga teleserye. And talagang isa po ako sa talagang pinapanood talaga yung everyday. Kahit minsan galing pang school, pinapanood ko talaga. And kaya nung nalaman ko pong makaka-work ko siya, sobrang grateful po ako and I feel so thankful na nabigyan po ako ng opportunity to work with her. Ito additional, are you a fan of P-pop? P-pop? Yes. SB19? Yes, SB19. Actually, naging fan po ako ng SB19. Kailan ba? Nung pandemic. Naging fan halos na po lahat nila doon. ako. Yes. Tapos talagang nakita ko rin po kung gaano sila nag-boom. And I'm happy kasi ngayon parang one time nakita ko na po sila mag-perform sa AOS. Na dati pinapanood ko lang sa YouTube. So ayun, I'm really happy. Maraming tatanong kung sinong bias mo. Bias ko, si Ken. Bakit? Ever since. Kasi sobrang galing po niya sumayaw. And same po kasi kami Bisaya. So parang, pag nagbibisaya siya, naiintindihan ko. So somehow, parang mas nakaka-relate. Wow, Kumbaga. tsaka syempre pares kayo, di ba? Parang, tapos nandito na rin kayo sa industry. Invite everyone to please catch. Yes, hello po everyone. I am Lauren King and I will be playing the role of Liberty Cristobal dito po sa Prinsesa ng City Jail and I'm inviting you na panoorin po ang Prinsesa ng City Jail this January 13 na 3:20 p.m. Thank you. Salamat. Konti about the character you play, tsaka ang alam ko kung ikaw yata mo mamagitan sa relationship ng dalawang lead natin. Nung una ko pong nalaman na makaka-work ko yung Team Jolly. Medyo talagang kinabahan po ako kasi syempre, Team Jolly na yan eh. Meron na po talaga silang na-build na name dito sa industry. But habang tumatagal po yung taping, talagang na-build po namin yung friendship na meron kami ngayon. And I believe, isa po yun sa importante para mabigay po namin yung best namin sa every scene para wala po kailangan. And talagang napag-uusapan po namin yung bawat scenes. Especially po with Sofia kasi talagang yung mga away scenes po namin. Ayoko nang magsalita masyado pero talagang malala po. And minsan tinatanong na rin po kami nila direct kung may out. Parang mag-aaway ba kami in real life? May galit ba kami sa isa't isa? Kasi talagang grabe po yung mga scenes na ginagawa po namin. But I'm really grateful kasi talagang never po nilang pina-feel na parang nagsisimula pa lang ako bilang actor. And especially po kay Direk na talaga naging patient po with me. Pero ready ka na ba na baka may mga fans or Team Jolly na mainis sa'yo? Ready ka ba sa respect nila if ever? Ako po ay more than ready. Actually, medyo na-excite po ako na may magalit sa akin. Kasi parang ang sinasabi po palagi sa akin na kapag kontrabida ka and kapag may nagalit mo sa yung mga viewers or mga fans, it means po nagawa mo po ng maayos yung trabaho mo. And yun naman po yung goal ko. Okay. Thank you, Lauren. For Pauline and Radson naman, ayun, pakwento lang din about their characters and yeah.